Kumusta po kayong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang. Sakit sa bato. Hindi lang pag-iwas sa asin, may 4 na pagkaing gamot dito. Bilang isang doktor na may 25 taon ng karanasan sa pangangalaga sa mga matatanda, madalas kong marinig ang paniniwala na sapat na ang pagkain ng walang alat, kaunting taba, pag-iwas sa red meat, at pag-inom ng maraming tubig para maging malusog ang bato. Tama ito sa espiritu, ngunit hindi sapat sa siyentipikong pananaw. At ang kakulangang iyon ang dahilan kung bakit maraming bato ang tahimik na nagtatrabaho, napapagod, walang reklamo, walang malinaw na sakit. Ngunit ang mga resulta ng lab test ay patuloy na tumataas. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang tunay na kwento mula sa aking klinika sa Cebu City. Isang pasyente na nagngangalang Aling Nena mula sa Bohol ay isang taong matipid at matiyagang nagda-diet hanggang sa halos wala ng lasa ang kanyang pagkain. Minsan siyang tumawag sa akin na nag-aalala dahil ang kanyang creatinine level ay patuloy na tumataas ng 2 o 3 unit buwan-buwan tulad ng isang alarm clock na ayaw ng sinuman. Nagkain siya ng plain, walang asin, walang red meat, uminom ng maraming tubig at uminom ng gamot sa tamang oras. Gayunpaman, ang bilang na iyon ay hindi tumitigil sa pagtaas. Nang personal kong suriin at tanungin ng detalyado ang bawat pagkain, natuklasan ko ang ugat ng problema. Lubos siyang kulang sa nutrients na kailangan ng bato upang ayusin ang sarili nitong pinsala, lalo na sa maagang yugto kung saan nagsisimulang tumagas ang protina sa ihi. Ang ating bato ay tulad ng isang matibay na makina, ngunit ang tibay ay hindi nangangahulugang hindi na kailangan ng pangangalaga. Ang pagpapahinga ay nakakatulong sa bato na mabawasan ang presyon, ngunit ang tamang nutrisyon ang makakatulong sa bato na gumaling. Ang isang blood filter na nais gumaling, mabawasan ang pamamaga at patatagin ang creatinine ay hindi lamang nangangailangan ng pag-iwas, kundi pati na rin ng tamang nutrients. Kapag nakatuon lamang tayo sa pagkain ng walang alat at pagdadayet at nakalimutan ang pagpapalusog sa bato, ang bato ay mapapagod ng matagal, tulad ng isang water pump na pinatay ngunit hindi pinalitan ng langis at hindi nilagyan ng enerhiya. Ito ay masisira pa rin sa paglipas ng panahon. Iyon ang dahilan kung bakit tumataas ang creatinine kahit na lubos kang nagsisikap. Ang bato ay hindi lamang nangangailangan ng pahinga, kailangan itong mapalusog upang muling mabuo bawat gabi. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 4 na napakasimpleng pagkain, madaling lutuin, mura, at angkop para sa bawat pamilya sa Pilipinas, ngunit mayaman sa nutrients na sumusuporta sa bato upang mabawasan ang pamamaga, protektahan ang glomeruli, at patatagin ang creatinine ng tuloy-tuloy. Mangyaring panoorin ang video hanggang sa dulo, makinig ng dahan-dahan at maingat, dahil ang ika-4 na pagkain ang lubos na magpapahanga sa inyo, isang pamilyar na pagkain ngunit may kakayahang tumulong na muling buhayin ang pag-filter ng dugo ng bato sa natural na paraan nang hindi umaasa sa gamot o haka-haka. Kung pinapanood ninyo ang video na ito mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, o mula sa isang malayo sa Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng pagbati at ang lugar kung saan kayo nakatira. Ito ang paraan upang magkonekta tayo, matuto, at mapanatili ang ating mahalagang kalusugan ng bato simula sa bawat mapayapang agahan. Bahagi 1. Bakit sumasakit ang bato at tumataas ang creatinine kahit maingat na kumakain? Upang maunawaan ang tungkol sa bato, pag-usapan natin ito gamit ang pang-araw-araw na mga imahe na naranasan na ng lahat. Ang creatinine ay tulad ng usok ng sasakyan ng katawan. Sa bawat pagkain, paglalakad, pag-akyat ng hagdan, pag-eehersisyo, o simpleng pagtayo at pag-upo, ang mga kalamnan ay gumagana at gumagawa ng creatinine. Sa murang edad, ang malusog na bato ay tulad ng isang walang pagod na filtering machine, handang sumipsip ng usok at itapon ito sa pamamagitan ng ihi. Ngunit kapag humina ang bato sa paglipas ng panahon, lalo na pagkatapos ng 60 taong gulang o sa edad na nasa gitna na may mga underlying medical conditions,
ang bato ay nagsisimulang mag-filter ng mas mabagal, hindi gaanong epektibo, na nagiging sanhi ng hindi paglabas ng lahat ng usok ng creatinine na naiipon sa dugo. Unti-unting namumuo tulad ng pinong alikabok na dumikit sa filter ng aircon na hindi nalinis ng matagal. Ang normal na antas ng creatinine ay mas mababa sa isang 20 mg DL. Kapag ang antas ay umabot sa 1.4 mg DL o mas mataas, ito ang unang paalala na ang bato ay labis na nagtatrabaho. Kung umabot ito sa 1.80 mg DL, ang panganib ng progresibong pagkabigo ng bato ay napakalapit na, tulad ng isang sasakyan na umaakyat sa mahabang burol, at ang temperatura ng gauge ay patuloy na tumataas, ngunit ang warning light ay hindi pa umiilaw. At kapag lumampas ito sa 2 milligrams DL, maraming kaso ang nangangailangan ng suportang filtering measures at maging ng periodic dialysis kung hindi ito maagapan. Ang nakakatuwa ay ang pagtaas ng creatinine ay madalas na hindi nagiging sanhi ng matinding sakit, lagnat o malinaw na pagkapagod, kaya madali itong balewalain. Ang pananakit ng likod na iniisip ng marami na dulot ng pagbabago ng panahon o matagal na pag-upo, minsan ay ang tanda ng pagtaas ng interstitial tissue pressure sa paligid ng bato kapag ang bato ay nagtatago ng tubig at electrolytes ng hindi matatag. Sa mga matatanda, ang bato ay hindi lamang mabagal mag-filter, kundi sensitibo rin sa asin, asukal, protina at inorganic additives kaysa sa mga kabataan. Ang bawat maliit na paglihis sa pagkain o pang-araw-araw na ritmo ay maaaring magdulot ng banayad na talamak na glomerulonephritis, microscopic tubular edema, at tahimik na pagbaba ng GFR. Minsan kung sinundan ang isang 68 taong gulang na Ginoo na nagtatrabaho bilang tindero sa merkado ng Divisoria, Manila. Araw-araw siyang nakatayo at nagtitinda ng saim hanggang 7 oras, kumakain ng maingat ayon sa payo. Limitado ang kanin, dinagdagan ang prutas, uminom ng bottled juice para mabilis. Pakiramdam niya ay masarap pa rin ang kanyang pagkain, nakakatulog, tanging bahagyang pananakit ng likod sa gabi at madalas na pag-ihi. Ngunit nang magsuri, ang kanyang creatinine ay umabot na sa 1.90 mg DL at ang kanyang EGF ay 48 ml min 1.73 m². Samantalang ang normal na antas para sa isang malusog na tao ay higit sa 90 ml min. Nagulat siya dahil ang bato ay hindi sumisigaw ng malakas para sa tulong kundi nagpadala lamang ng malabong signal. Ang creatinine, ang signal ng tulong ng bato. Hindi ito maingay ngunit totoo. Hindi ito masakit ngunit malalim. Kaya, ang pagiging maingat sa pagkain ay mahalaga, ngunit ang tamang paraan ang susi. May mga pagkain, gawi, at paraan ng paghahanda ng pagkain na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga, mabawasan ang filtering load, suportahan ang balanse ng potassium, phosphorus, at sodium ng natural, kaya nakakatulong na unti-unting bumaba ang creatinine ng tuloy-tuloy. Ang mahalaga ay hindi ito mahal, hindi ito bihira. Lahat ito ay matatagpuan sa kulturang Pilipino. Ang mahalaga ay maunawaan ang prinsipyo at gawin ito sa tamang ritmo. At sa paglalakbay na iyon, lagi kong ipinapaalala sa inyo na ang bato ay tulad ng isang pinong filter ng buhay. Hindi tayo kailangan maging perpekto, kailangan lang natin maging pare-pareho sa tamang oras, sa tamang dami, sa tamang paraan. Kahit mahina na ang bato, maaari pa rin itong tumagal ng maraming taon. Ngayon, dumako tayo sa unang pagkain. Isang mura at madaling lutuin na pagkain, ngunit may halaga tulad ng isang tonic para sa pagod na nephron. Lalo na itong kapakipakinabang para sa mga nakakaranas ng pananakit ng likod sa gabi, pag-ihi sa gabi, at bahagyang pagtaas ng creatinine. Bahagi tos, 4 na pagkain na nakakatulong sa bato na gumaling at bawasan ang creatinine. Mga minamahal, kapag pinag-uusapan ang paggaling ng bato, hindi lamang nutrisyon ang ating pinag-uusapan, kundi pati na rin ang paraan ng pagpapalusog sa bawat pinakamaliit na functional unit ng bato, ang nephron. Sa gitnang edad at sa matatanda,
Ang nephron ay tulad ng mga matatandang sundalo pagkatapos ng maraming taon ng pagbabantay. Hindi sila nangangailangan ng matinding pagpapasigla, kundi nangangailangan ng tuloy-tuloy at mainit na pangangalaga. Ang sumusunod na pagkain na ibabahagi ko ay isang tipikal na halimbawa. Pagkain 1. Kalabasa at lotus seed soup. Bawasan ang pamamaga at palusugin ang bato sa gabi. Maraming tao, pagkatapos ng 60 taong gulang, ay madalas na nakakaranas ng hirap sa pagtulog, paggising ng 1 hanggang 3 beses sa gabi para umihi, bahagyang pananakit ng likod o tagiliran. Sa umaga, gising na gising ang katawan, hindi gaanong sariwa ang isip. Ito ay isang karaniwang siklo kapag nagsisimulang humina ang bato. Sa gabi, kumakain ng medyo maalat o huli, nagtatago ang katawan ng tubig, mas sensitibo ang pantog, nagkakahiwa-hiwalay ang pagtulog. Ang stress hormone tulad ng cortisol ay tumataas sa gabi, bahagyang kumikipot ang mga daluyan ng dugo, nababawasan ang daloy ng dugo sa bato. Kinabukasan, mas pagod ang tao at mas humihina ang bato. Isang tahimik ngunit paulit-ulit na siklo. Ang kalabasa at lotus seed soup ay angkop dahil ang tradisyonal na gamot at modernong agham ay sumusuporta sa banayad na anti-inflammatory, sedative, diuretic at blood pressure balancing properties ng dalawang sangkap na ito. Sa konseptong Asian wellness, ang kalabasa ay itinuturing na pagkain na nagpapalusog sa spleen at tiyan, gumagawa ng body fluids, sumusuporta sa ki at dugo, nagpapainit sa gitnang burner. Lalo na itong angkop para sa mga walang ganang kumain. Mabagal ang panunaw, pagod dahil sa paghina ng bato at circulatory system. Ang lotus seeds naman ay may natural na sedative effect na nakakatulong sa mas malalim at mas tahimik na pagtulog nang hindi nagiging sanhi ng neurological inhibition tulad ng sleeping pills. Kapag ang nervous system ay nakaka-relax, ang mga daluyan ng dugo ay hindi sa pilitang kumikipot at ang bato ay makakatanggap ng tuloy-tuloy at maayos na daloy ng dugo. Tulad ng pagdidilig ng hardin, gamit ang isang maliit ngunit tuloy-tuloy na agos ng tubig sa halip na malakas na pagbuhos ng isang beses. Ipinapakita ng modernong agham na ang kalabasa at lotus seeds ay naglalaman ng vitamina A, potassium, magnesium at antioxidants na may papel sa pagpapantay ng blood pressure, pagbabawas ng bahagyang edema, pagbabawas ng oxidative stress sa glomeruli kung saan madalas na naiipon ang creatinine kapag bumababa ang filtering function. Gayunpaman, sa mga pasyente ng bato, kailangang maging maingat dahil ang potassium sa kalabasa ay maaaring mataas kung gagamitin sa malaking dami. Kaya, ang susi ay hindi sa sangkap, kundi sa paraan ng paghahanda at recipe ng sabaw upang mabawasan ang filtering pressure ng bato. Pamantayang recipe para sa mahinang bato sa Pilipinas. Kalabasa, balatan, hugasan, at hiwain sa maliliit na piraso upang mabilis lumambot at madaling matunaw. Lotus seeds. Ang tuyong lotus seeds na natanggalan na ng puso ay ibabad sa maligamgam na tubig ng 1 hanggang 2 oras upang lumambot. Sabaw. Huwag gumamit ng sabaw ng buto o manok o dilatang sopas dahil ang mataas na purine at inorganic phosphorus ay magiging sanhi ng labis na pag-filter ng bato na may kabaligtaran na epekto. Sa halip, gumamit ng sinala na tubig na pinakuluan kasama ng ginadgad na sibuyas at ilang hiwa ng luya upang makagawa ng natural na mainit na amoy na nakakatulong sa digestive at circulatory system na gumana ng maayos. Pakuluan sa mahinang apoy ng 30 hanggang 40 minuto hanggang sa lumambot ang mga sangkap. Bahagyang timplahan ng asin dagat o kaunting patis ng gulay. Huwag gumamit ng industrial seasoning powder, MSG, o additives na naglalaman ng MSG. Sa huli, maaaring magdagdag ng 1 hanggang 2 kutsarang sesame oil o olive oil para maging malapot at madaling inumin ang sopas, nang hindi nagdudulot ng bloating. Sa mga matatanda, ang paggaling ng bato ay hindi nangyayari ng maingay tulad ng sa talamak na pamamaga,
kundi ito ay isang unti-unting microscopic improvement, mas mahimbing na pagtulog, mas kaunting pag-ihi sa gabi, mas kaunting pananakit ng likod, mas kaunting pamamaga ng mukha sa umaga, mas matatag na blood sugar pagkatapos kumain, mas kaunting pagbabago-bago ng blood pressure. Kapag lumitaw ang mga senyales na ito, ang creatinine test ay karaniwan nang nagsisimulang bumaba ng bahagya pagkatapos ng 2 hanggang 6 na linggo kung regular at tama ang pagkain. Minsan kung sinundan ang kaso ni Aling Elena, 66 taong gulang sa Cebu City na nagtatrabaho bilang isang manikurista, sinabi niya na bawat gabi bandang 2 a.m., kailangan niyang umihi at hindi na makatulog. Kinabukasan, pakiramdam niya ay pagod na pagod. Akala niya ay maingat siyang kumakain, ngunit ang kanyang hapunan ay may kasamang atsara at sabaw ng buto. Nang magsuri, ang kanyang creatinine ay tumaas mula 130 hanggang 160 mg DL sa loob ng 3 buwan. Ang GFR niya ay 52 ml, min na lang. Pinayuhan ko siya na 3 beses sa isang linggo. Palitan ang hapunan ng malabnaw na kalabasa at lotus seed soup. Kumain ng maaga bago 7 p.m. Timplahan ng napakababa, walang karne, walang buto. Pagkatapos ng 2 linggo, sinabi niya na mas mahimbing na siyang nakakatulog, nabawasan ang pag-ihi sa gabi ng 1 beses at nabawasan ang pananakit ng likod. Sa susunod na check-up, ang kanyang creatinine ay bumaba sa 1.45 mg DL. Kahit walang bagong gamot, ipinapakita ng kwento na ang tamang pagkain ay hindi nangangailangan ng marami, ngunit ang tamang paraan ay nagbibigay ng oras sa bato na huminga, ayusin ang sarili, at gumaling. Nakikita ninyo ang isang simpleng mangkok ng sopas na inihanda na may pag-unawa sa physiological na edad at ang electrolyte burden ng mahinang bato ay maaaring maging isang nighttime tonic para sa bato. Kapag inaalagaan natin ang bato, inaalagaan din natin ang ating sariling ritmo ng buhay. Kumain ng mas maaga ng kaunti, mas walang alat ng kaunti, mas mainit ng kaunti, ngunit mas mapayapa ng lubos. Pagkain 2, nilagang labanos at shiitake mushroom. Linisin at palusugin ang bato. Mga minamahal, ang pangalawang pagkain sa paglalakbay ng pangangalaga sa bato, sa gitnang edad at sa matatanda ay ang kombinasyon ng labanos at shiitake mushroom. 2 simpleng sangkap, ngunit puno ng medikal na kaalaman at karanasan sa wellness. Noong unang panahon, madalas na sinasabi ng ating mga ninuno na ang pagkain ng labanos sa 1 buwan ay magpapalakas sa buwan na iyon. Noong bata pa tayo, para itong isang biro, ngunit habang tumatanda tayo, mas naiintindihan natin na ito ay isang simpleng katotohanan ng kalusugan. Ang matandang katawan ay nangangailangan ng pagiging bukas, gaan, mas kaunting metabolic burden, at ang tamang natural na ritmo. Sa tradisyonal na medikal na pananaw, ang labanos ay may physiological diuretic, phlegm-reducing, qi-regulating, at circulatory boosting properties. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa katawan na mabawasan ang stasis, mabawasan ang interstitial edema, at suportahan ang malambot na daloy ng fluid at dugo. Sa mga matatanda, ang edema ay hindi lamang nagpapabigat sa mga kamay at paa, kundi nakakagambala rin sa pagtulog, nagiging sanhi ng kakulangan sa pag-iisip. Ang labanos, kapag niluto ng tama, ay tulad ng isang tahimik na agos ng tubig na nakakatulong na mabawasan ang filtering pressure sa nephron at sumusuporta sa pag-alis ng endogenous toxins sa pamamagitan ng bituka at bato nang hindi nagiging sanhi ng shock. Ang shiitake mushroom o shiitake sa international literature ay naglalaman ng beta-glucans, isang biological molecule na may kakayahang mag-regulate ng immunity, mabawasan ang pamamaga sa tissue ng bato, at suportahan ang pag-aayos ng mga nasirang tubular cells ng bato, lalo na itong kapakipakinabang kapag tumataas ang creatinine dahil sa talamak na microscopic inflammation. Hindi tulad ng animal protein, ang shiitake mushroom ay hindi naglalaman ng masamang kolesterol, hindi nagpapataas ng purine, hindi nagiging sanhi ng labis na pag-filter ng bato,
at nagbibigay din ng plant-based iron at trace minerals na nakakatulong na suportahan ang tuloy-tuloy na pagbuo ng dugo. Pinapabuti nito ang banayad na anemia na karaniwan sa mga pasyente ng talamak na pagkabigo ng bato. Ang pino ay nakasalalay sa katotohanan na ang parehong sangkap na ito ay bahagyang alkaline ng natural, hindi nagiging sanhi ng blood acidification na nakakatulong na panatilihin ang isang matatag na bicarbonate environment. Kaya ang bato ay hindi mapapagod dahil sa labis na pagbabalanse ng acid. Sa edad na 60, ito ay mas mahalaga kaysa sa kung ano ang kinakain. Ito ay tungkol sa pagkain upang ang bato ay makapagpahinga. Ang tamang paraan ng pagluluto upang hindi mapagod ang bato. Tamang pagluluto para sa mahinang bato. Labanos, balatan, hugasan ng maigi, at hiwain ng makapal tulad ng daliri, sapat na para lumambot ng hindi mabilis na nadudurog. Shiitake, mushroom, tuyo, ibabad sa maligamgam na tubig ng humigit kumulang 1 oras upang lumambot, putulin ang matigas na tangkay at hayaan itong buo o hatiin sa dalawa, depende sa gusto. Sabaw. Gumamit lamang ng sinala na tubig na pinakuluan kasama ng luya at sibuyas. Iwasan ang sabaw ng buto dahil ang mataas na sodium at phosphorus ay magbibigay ng filtering pressure sa bato sa gabi. Pakuluan sa mahinang apoy ng 25 hanggang 25 minuto upang ang mga nutrients ay dahan-dahang lumabas. Bahagyang timplahan ng patis ng gulay o asin, dagat. Huwag gumamit ng industrial MSG o seasoning powder na naglalaman ng additives. Para sa mga may fluctuating blood pressure o mataas na blood pressure sa gabi, maaaring magdagdag ng ilang hiwa ng celery kapag malapit ng maluto ang sabaw. Nakakatulong ang celery na madagdagan ang natural na aroma. Lumilikha ng ilusyon ng maalat na lasa nang hindi nangangailangan ng maraming asin at sumusuporta rin sa banayad na vasodilation sa bato na nakakatulong sa mas pantay na daloy ng dugo habang natutulog. Ang isang perpektong sopas ay ang sopas na pagkatapos mong kainin, pakiramdam mo ay magaan ang iyong tiyan, hindi nauuhaw, mas maayos ang pag-ihi, at kalmado ang iyong isip. Minsan kong inalagaan ang isang pasyente na nagngangalang Tatay Jose, 62 taong gulang, mula sa Batangas, na nakatira ngayon sa isang probinsya sa Visayas. Pagbalik niya sa bansa, lagi siyang maingat sa pag-iingat ng mga tala, kumakain ng walang alat, walang refined sugar, umiinom ng tubig sa tamang oras, at naglalakad tuwing umaga. Ngunit ang ugali na pinakamatandaan ko ay ang pagluluto niya ng labanos at shiitake mushroom soup 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Sinabi niya na sa bawat pagkain ng sopas na ito, pakiramdam niya ay mainit at magaan ang kanyang tiyan, mas mahimbing ang tulog, madali at maayos ang pag-ihi sa umaga, at hindi mabigat ang pakiramdam tulad ng pagkatapos kumain ng karne o isda. Sa loob ng 6 na buwan ng pagsubaybay, kahit may talamak na alta presyon, ang creatinine level niya ay laging matatag sa paligid ng 1 mg DL, hindi tumaas. Ang aming nakikipagtulungan na dietitian ay nagkomento din na ang sopas na ito ay mayaman sa immune modulating at anti-inflammatory compounds, hindi nagpapataas ng protein at electrolyte filtering load na nagpapanatili sa bato na hindi mapasama sa isang metabolic overload cycle. Ipinapakita nito na ang pangangalaga sa bato ay hindi nangangailangan ng pagiging komplikado. Kailangan lang ng tamang paraan at pagiging matiyaga, tulad ng pangangalaga sa isang matandang hardin, hindi malakas na paghuhukay, kundi regular na pagdidilig at pagpapanatili ng init para sa mga ugat. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring magkomento ng 2 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay ng malusog at dekalidad na pamumuhay araw-araw. Pagkain 3. Pinasingaw na tilapia na may luya, gamot na nagpapalusog sa yin ng bato. Mga minamahal, pagkatapos ng 2 magagaan na pagkain na gusto ng bato, dumako tayo sa pangatlong pagkain.
Isang pagkain na hindi lamang pagkain kundi isang gamot na nagpapalusog sa yin ng bato sa kaalaman ng tradisyonal na gamot ng Asya at nakakagulat na nagkakasundo sa pinapatunayan ng modernong agham ngayon tungkol sa malinis na protina at talamak na pamamaga sa bato. Sa gitnang edad at pagkatapos ng 60, hindi lamang bumababa ang kakayahan ng bato na mag-filter, kundi nawawala rin ang pinong balanse ng fluid sa katawan, blood pressure, oxygen, at metabolism ng protina. Sa aking clinical na practice, maraming pasyente, kahit maingat sa pagkain, ay nakakaranas pa rin ng pananakit ng likod, pag-ihi sa gabi, mahinang ihi, at tahimik na pagtaas ng creatinine. Ang dahilan ay ang bato sa puntong ito ay tulad ng isang lumang makina. Kung ang gasolina ay hindi malinis, ang daloy ay hindi maayos. Ang proseso ng pag-filter, kahit mabagal, ay sobra pa rin na nagiging sanhi ng pamamaga at kakulangan sa dugo sa bato. Ang pinasingaw na tilapia na may luya ay isang pagkain na naglalaman ng 3 elemento na kailangan ng bato sa katandaan, madaling tunawin, banayad na anti-inflammatory, hindi nagdudulot ng matinding pagbabago-bago sa electrolytes at blood pressure. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang tilapia ay may neutral na katangian, bahagyang matamis, pumapasok sa spleen at kidney meridians, sumusuporta sa physiological diuresis, nagpapalusog sa ki at dugo, nagbabawas ng soft tissue edema, nagpapainit sa namamagang tuhod, at nagbabawas ng pag-ihi sa gabi dahil sa kakulangan sa kidney yin. Ang sariwang luya naman ay nakakatulong na magdispersa ng lamig, natural na anti-inflammatory, nagpapagana ng microcirculation ng bato na nagbibigay ng mainit na katangian sa pagkain ng hindi matapang na mainit, angkop para sa mga matatanda na may malamig na likod, namamagang tuhod, at madalas na pag-ihi sa gabi. Sa modernong agham, ang tilapia ay isang isda sa sariwang tubig na naglalaman ng natural na omega-3, biological iron, trace zinc, protina na mababa sa saturated fat, at mababang kolesterol na nakakatulong na mabawasan ang inflammatory reactions sa glomeruli at renal tubules, habang nagbibigay din ng tuloy-tuloy na raw materials para sa pagbuo ng dugo na tumutulong sa bato na magkaroon ng sapat na oxygen upang ayusin ang filtering tissues. Sa mga matatandang pasyente, ang renal anemia ay isang vicious cycle na nagiging sanhi ng pagbaba ng GFR at pagtaas ng creatinine. Ang animal protein na mayaman sa taba, asin, at phosphorus ay maaaring magpalabas ng bato. Ngunit ang protina mula sa pinasingaw na tilapia ay mas magaan sa filtering load, tulad ng pagbibigay sa bato ng isang tahimik na mapagkukunan sa halip na maingay. Mga prinsipyo ng pagluluto upang mapreserba ang lahat ng nutrients. Pagpili ng isda, kailangan pumili ng sariwang tilapia dahil ang protina at omega-3 sa isda sa sariwang tubig ay mabilis na nababawasan kapag matagal na naka-frozen. Paghahanda. Kapag inihahanda, kailangang linisin ng mabuti ang itim na lamad at apdo sa tiyan ng isda. Kung may naiwan, magdudulot ito ng mapait na lasa, magiging sanhi ng hindi pagtunaw, at magiging sanhi ng karagdagang pagproseso ng bato at atay ng endogenous toxins. Pampalasa. Hayaan ang isda sa manipis na hiwa ng sariwang luya, ginadgad na sibuyas, kaunting pink salt o napakababang alat na patis. Lubos na iwasan ang matatalim na industrial seasoning powder. Pagpapasingaw. Pasiganaw sa steamer ng 15 hanggang 20 minuto lamang upang maluto ang protina. Ang omega-3 ay hindi masisira. Huwag gumamit ng piniritong mantika o maalat na sarsa dahil ang saturated fats at mataas na sodium ay magdudulot ng imbalance sa filtering pressure ng bato. Panghuli. Pagkatapos masanggaw, maaaring budburan ng ilang dahon ng sibuyas upang madagdagan ang aroma na makakatulong sa mga matatanda na kumain ng masarap ng hindi nangangailangan ng maraming asin. Minsan kung sinuri ang isang pasyente na nagngangalang Tatay Pedro, 59 taong gulang, na nakatira sa Cavite, nagkaroon na siya ng operasyon sa kidney stones
at ngayon ay may mga sintomas ng mahinang pag-ihi, pananakit sa kaliwang tagiliran, pag-ihi ng 4 na beses bawat gabi, at ang creatinine level ay nagbabago sa 150 mg DL. Laging sinasabi niya na maingat siyang kumakain, walang matamis, walang mataba, ngunit pagod pa rin ang kanyang bato. Pinayuhan ko siyang baguhin ang 2 bagay, kumain ng pinasingaw na tilapia na may luya 2 beses sa isang linggo, kumain ng hapunan ng maaga, matulog bago 10 p.m., uminom ng tubig sa tamang oras sa araw, at iwasan ang nakatagong alat sa mga sarsa. Pagkatapos ng 1 buwan, bumalik siya at sinabi na ngayon ay nakakatulog na siya ng tuloy-tuloy hanggang 4 a.m., nabawasan ang pag-ihi sa gabi ng 1 hanggang 2 beses lamang, hindi na nananakit ang kanyang likod, at mas matatag ang kanyang paglalakad sa umaga. Ang creatinine ay bumaba sa 1.3 taiba milligrams DL. Hindi ito himala kundi resulta ng pagpapahinga ng bato sa tamang oras, pagkuha ng malinis na protina sa tamang paraan, at natural na suporta sa microcirculation. Ang mga kasamahan sa nutrisyon sa Cebu City ay madalas ding nagpapahiwatig na sa mga matatanda sa Pilipinas, ang isda sa sariwang tubig, tulad ng tilapia, ay mas angkop kaysa sa inasinan na isda sa dagat o maalat na sarsa. Dahil mas mababa ang nakatagong sodium, mas mababa ang inorganic phosphate, mas mababa ang saturated fat, at mas pamilyar sa panlasa at madaling ihanda sa isang walang alat, ngunit masarap na paraan. Pagkain 4, sabaw ng maiseda at plantain lily. Makata, mga minamahal, napag-usapan na natin ang 3 mahalagang nutritional milestones para sa bato, at ngayon nais kong ibahagi ang ika-4 na pagkain, isang recipe na sa mundo ng pangangalaga sa kalusugan ng mga matatanda sa Pilipinas, maraming practitioner ng tradisyonal na gamot at maging ang mga klinikal na doktor tulad ko ay itinuturing na isang ligtas, matatag at physiological diuretic na paraan na hindi nakakagulo sa ritmo ng pag-filter ng bato sa gabi. Mula edad 60 pataas, ang istruktura ng renal tubules at glomeruli ay hindi na kasing flexible tulad noong kabataan. Kung mali ang oras o anyo ng pagkuha ng sustansya, sa pilitang mag-filter ng labis ang bato, malakas na mag-regulate ng electrolytes na nagre-resulta sa pananakit ng likod, madalas na pag-ihi sa gabi, at maaaring tumaas ang creatinine kahit na akala mo ay maingat ka. Ang bato sa gitnang edad at katandaan ay nangangailangan ng mabagal na ritmo, malinis na pinagmulan, mas kaunting pagpapasigla sa inflammatory system, at lalo na ng mga pagkaing nakakatulong na mabawasan ang interstitial fluid retention upang hindi mapunta ang katawan sa biological stress sa gabi. Ang sabaw ng maiseda at makata ay ganoon. Hindi mahal, hindi kakaiba, ngunit puno ng kaalaman sa wellness ng Pilipinas at katugma rin sa mekanismo ng pag-filter ng bato sa modernong medisina. Batayan sa medisina, ang tradisyonal na medisina at modernong agham ay nagtatagpo. Sa tradisyonal na medisina, ang maiseda ay may neutral na katangian, matamis, pumapasok sa liver at kidney meridians, nakakatulong sa diuresis, nagpapababa ng init, nagde-detoxify, nagpapalamig ng dugo, at nagbabawas ng peripheral edema sa mga kamay, paa, at mukha. Ang makata o plantain lily, Plantago mayor, sa mga dokumentong medikal ay isang halamang gamot na may diuresis-promoting, fluid-regulating, at kidney-nourishing properties na nakakatulong na mag-alis ng mga natutunaw na toxins sa dugo nang hindi labis na nawawalan ng mineral. Sa pilosopiya ng Asya, ang bato ay inihahalin tulad sa pinagmulan ng tubig ng katawan, at ang diuresis ay dapat na maayos tulad ng isang umaagos na batis, hindi tulad ng isang rumaragasang talon. Sa modernong agham, ang maiseda ay naglalaman ng flavonoids, saponins, natural organic potassium na nakakatulong na mabawasan ang microscopic inflammation sa renal tubules, mapabuti ang hydrostatic pressure sa interstitial tissue, suportahan ang bahagyang pagbaba ng blood pressure sa pamamagitan ng peripheral vasodilation. Ang makata naman
ay mayaman sa iridoid glycosides at mucilage. Ang mga compound na ito ay ni-research sa mga Asian Medical Journal na nagpapakita ng kakayahan na protektahan ang filtering membrane, bawasan ang pagtagas ng protina at suportahan ang microcirculatory balance sa bato. Kaya, ang creatinine ay maaaring unti-unting bumaba sa positibong direksyon kapag ginamit sa tamang ritmo at dalas. Mangyaring tandaan, para sa edad na 60 pataas, ang isang maliit na pagkakamali sa paghahanda ay magiging sanhi ng doble na pagkapagod ng bato. Lubos na iwasan ang pagluluto kasama ng sabaw ng buto o baboy, dahil ang purine, sodium, at inorganic phosphorus sa buto ay magiging sanhi ng pagiging mabigat ng sopas sa pag-filter ng inorganic chemicals na salungat sa layunin ng physiological diuresis. Pamantayang recipe, ayon sa karanasan, sa klinika at wellness. Maiseda, pumili ng sariwang maiseda, malinis, walang amag. Hugasan ng mabilis sa malabnaw na tubig na may asin, pagkatapos ay banlawan sa sinala na tubig. Makata, pumili ng sariwang dahon ng makata, maliit at hindi matigas. Hiwain sa habang 3 hanggang 4 cm upang ang mga aktibong sangkap ay lumabas ng sapat, hindi masyadong matapang. Pagluto. Pakuluan ang sinala na tubig. Ilagay muna ang maiseda ng 3 hanggang 5 minuto upang lumabas ang mga essence. Pagkatapos ay ilagay ang makata upang mapanatili ang natural na kulay berde at mapreserba ang mga aktibong sangkap. Luya. Maaaring magdagdag ng ilang manipis na hiwa ng luya upang mapainit ang spleen at tiyan, mabawasan ang pananakit ng tiyan, suportahan ang sirkulasyon ng bato nang hindi nagiging sanhi ng init sa loob ng katawan. Pampalasa. Timplahan ng napakababa o huwag timplahan. Tingnan ito bilang isang wellness soup sa halip na isang maalat na pagkain. Kung nais mong baguhin ang lasa upang madaling mapanatili, maaaring magluto ng dagdag na sariwang lotus seeds o munggo, humigit kumulang 10 hanggang 15 gramo, na gumagawa ng isang mainit na inumin pagkatapos ng maagang hapunan na nakakatulong sa bato na magsimula ng banayad na pag-filter sa hapon sa halip na mag-filter ng labis sa gabi. Naaalala ko pa ang isang matandang pasyente na nagngangalang Aling Rosa sa Bacolod City, 56 taong gulang, na may bahagyang mataas na blood pressure at umiihi ng 5 beses bawat gabi. Laging nagrereklamo si Aling Rosa na hindi siya makatulog ng mahimbing sa gabi, masakit ang likod, pagod sa umaga, at walang ganang kumain. Hindi ito maingay na sakit, kundi ang bato ay may fluid retention at microcirculatory disorder sa gabi na nagiging sanhi ng mataas na cortisol sa 2 hanggang 3 a.m. na nagpapasigla sa pantog at nagpapaliit sa mga daluyan ng dugo sa bato na nagbabawas ng daloy ng dugo sa bato at nagdudulot ng pagkapagod sa araw. Tinuruan ko siya na gumamit ng sabaw, ng maiseda at makata 2 beses sa isang linggo. Lutuin ito bilang isang mainit na inumin na gagamitin bago 6 p.m., kumain ng maagang hapunan, at matulog sa tamang oras ayon sa biological rhythm. Pagkatapos ng higit sa 1 buwan, bumalik siya para sa follow-up. Maliwanag ang kanyang mata at malaki ang pinagbago ng kanyang isip. Sinabi niya na gumigising na lang siya ng 1 beses sa gabi, minsan ay nakakatulog ng tuloy-tuloy. Hanggang umaga, hindi na sumasakit ang likod at mas nabawasan ang pamamaga ng kamay at paa. Ang kanyang blood pressure ay bumaba mula 142,805 mm Hg hanggang 128,080 mm Hg, isang magandang, matatag at ligtas na physiological change. Ang sabaw na ito ay hindi angkop para sa labis na paggamit o sa maling tao. Ang mga taong may mababang blood pressure, mas mababa sa 100,060 mm Hg, mga may electrolyte imbalance, mga may pagtatae o dehydration, ay kailangang pansamantalang ihinto at kumonsulta sa doktor. At tandaan, hindi ito inumin na kapalit ng tubig sa buong araw kundi isang tonic na may tamang dosis at ritmo. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay sapat na para ang bato ay makahinga ng maayos, makatulog ng mahimbing,
at mag-filter ng tuloy-tuloy. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring magkomento ng 4 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay ng malusog at dekalidad na pamumuhay araw-araw. Bahagi 3. 3 karaniwang pagkakamali na nagiging dahilan ng hindi pagbaba ng creatinine level. Mga minamahal, napag-usapan na natin ang 4 na pagkain na kaibigan ng bato, mga magagaan na pagpipilian, ngunit may mataas na biological value. Gayunpaman, nais kong sabihin ng tapat mula sa maraming taon ng klinikal na karanasan sa pangangalaga sa mga matatanda sa Pilipinas. Kung patuloy na pananatilihin ang mga maling gawi, ang lahat ng pagsisikap sa paggamot, kahit tama ang gamot at pagkain, ay tulad ng paglayag sa tamang direksyon ngunit mali ang pinaglabhan. Ang creatinine level na sumasalamin sa filtering load ng bato ay hindi bababa at maaaring tahimik na tumaas na nagdudulot ng pagkapagod, pagbaba ng sigla at nakakaapekto sa kalidad ng buhay sa araw. 3 pagkakamali na nagiging sanhi ng hindi pagbaba ng creatinine kahit na umiinom na ng gamot. Ito ay karaniwan sa mga taong higit sa 60 dahil ang katawan sa edad na ito ay gumagana ng mas pino, mas madaling masira sa labis na metabolic stimuli. Nakatagpo na ako ng maraming pasyente sa gitnang edad at matatanda na may mahusay na disiplina sa diet, sumusunod sa kompletong treatment regimen, ngunit ang creatinine test ay dahan-dahang tumataas bawat quarter. Sa mas malalim na pagsusuri, ang dahilan ay nakasalalay sa 3 maliliit na gawi, ngunit may malaking epekto sa daloy ng dugo sa bato, electrolytes, at biological resting rhythm ng filtering system. Unang pagkakamali, huli na sa pagkain ng hapunan at labis na pagkonsumo ng hirap na tunawin na animal protein. Pagkatapos ng 7 p.m., lumilipat ang bato at endocrine system sa recovery phase. Ang mga daluyan ng dugo sa bato ay natural na kumikipot ng bahagya. Kung kumain ka ng hapunan bandang 8 o 9 p.m. na may kasamang red meat, lamang loob tulad ng dugo, balut o sabaw ng buto na mayaman sa purine at protina, mapipilitan ang bato na pataasin ang filtering pressure upang itapon ang urea, uric acid at labis na protina. Ang resulta ay madalas na pag-ihi sa gabi hanggang 3 beses sa isang gabi na nakakagambala sa pagtulog na nagiging sanhi ng pagkapagod sa umaga, pagtaas ng cortisol sa gabi, pagkontra ng mga daluyan ng dugo sa bato at pagbaba ng daloy ng dugo sa bato sa mahabang panahon. Ang tamang pagsasaayos ay kumain ng hapunan bago 6:30 p.m. Unahin ang plant-based protein tulad ng tokwa, kabute o pinasingaw na tilapia na may luya sa sapat na dami upang mabilis matunaw, mabawasan ang produksyon ng labis na sangkap na kailangang i-filter sa gabi, at limitahan ang asin at patis sa gramo dahil ang mataas na sodium ay nagiging sanhi ng fluid retention at pagtaas ng filtering load. Ikalawang pagkakamali, hindi mahimbing na pagtulog at maling oras ng pagbawi sa gabi. Lalo na mula 11 p.m. hanggang 3 a.m., ito ang oras kung kailan ang microcirculation ng bato ay lumalawak ng pinakamahusay. Pinapagana ng katawan ang mekanismo para ayusin ang microscopic structure ng glomeruli at renal tubules. Ngunit kapag hindi nakatulog ng mahimbing, gising, nagpapalit ng posisyon o nagpupuyat sa paggamit ng telepono, ang asul na ilaw ay pumipigil sa melatonin, nagpapataas ng cortisol na nagiging sanhi ng vasoconstriction na nagreresulta sa hindi sapat na daloy ng dugo sa microscopic areas na kailangan ng pag-aayos. Ito ang pundasyon ng tahimik na pamamaga, reproductive disorders, at nagiging sanhi ng hirap sa pagbaba ng creatinine kahit tama ang paggamot. Ang paraan upang ayusin ito ay matulog bago 10 p.m., patayin ang mga gadget 30 minuto bago matulog. Maaring uminom ng 200 hanggang 250 ml ng mainit na sabaw ng maiseda o makata upang mapakalma ang parasympathetic nervous system. Isama ang pakikinig sa instrumental na musika na nakakatulong sa endocrine system na huminahon,
na nagbibigay daan sa bato na makapasok sa tamang recovery phase. Ikatlong pagkakamali, labis na paggamit ng mga supplement sa bato na hindi malalim ang sangkap at hindi pa nasuri. Sa Pilipinas, maraming produkto ng tradisyonal na gamot o herbal medicine ang nag-aanunsyo na nagpapalusog sa bato, nagpapalakas, nagpapataas ng sigla na nakakakuha sa pagnanais na mabilis gumaling. Ngunit karamihan sa mga gamot na ito ay nagpapasigla sa bato na tumaas o lumakas ang pag-filter sa maikling panahon na nagpapalawak ng mga daluyan ng dugo sa bato ng sapilitang pansamantala na nagpaparamdam sa iyo na mas malakas ang pag-ihi. Ngunit hindi ito paggaling kundi pagpilit sa bato na gumana sa mataas na kapasidad sa maling biological phase. Ang ilang produkto ay naglalaman din ng corticosteroids, lead, nakatagong steroids na hindi nakalista, na nagpapataas ng blood pressure, edema, pananakit ng likod, electrolyte imbalance, at nagdudulot ng pinsala sa atay, lalo na itong mapanganib sa talamak na sakit sa bato sa katandaan. Ang prinsipyo ng kaligtasan ay huwag gumamit ng mga supplement sa bato nang walang kidney function tests, electrolyte tests, at personalized medical evaluation. Dapat unahin ang paggaling sa pamamagitan ng tamang pagkain, tamang oras ng pagtulog, at pagpapanatili ng kalmado na isip. Dahil ang matandang bato ay tulad ng isang pinong makina, kailangan ito ng katahimikan, hindi malakas na ingay, hindi pekeng lakas, kundi isang matatag at mapayapang daloy. Bahagi 4. 5 mahahalagang grupo ng sustansya na lubhang. Kailangan ng bato, ngunit madalas kulang sa matatanda. Mga minamahal, kung itinuturing natin ang paggaling ng bato bilang isang mahabang paglalakbay, ang 4 na pagkain sa nakaraang bahagi ay ang pagbubukas ng pinto para makapagpahinga ang bato. Ang 5 grupo ng sustansya na ibabahagi ko ay ang biological foundation para magkaroon ng raw materials ang bato para sa pag-rebuild. Sa edad na higit sa 60, ang digestive system ay mabagal sumipsip at nagbabago ang metabolism. Maraming sustansya ang hindi nawawala dahil hindi kinakain kundi nawawala, dahil hindi masipsip o tahimik na nawawala dahil sa endocrine disorders, pagtulog at talamak na pamamaga. Tinatawag ito ng modernong agham na subclinical deficiency. Ibig sabihin, hindi pa pulang-pula ang mga resulta ng lab test, ngunit ang mga cell ay tahimik nang humihingi ng tulong. Ang pilosopiya ng silangan ay nagsasabi, hindi lang dahil sa sikat ng araw, kaya natuyo ang puno, kundi dahil sa kakulangan ng micronutrients sa lupa. Maraming matatandang pasyente na kasama ko sa Pilipinas, kahit maingat sa diet, ay hirap pa ring mapabuti ang kanilang creatinine dahil nakakalimutan nila ang mga fundamental na sustansya na ito. Bakal, ito ang mineral na bumubuo ng red blood cells na tumutulong sa pagdadala ng oxygen sa bawat unit ng glomeruli. Kapag humina ang bato, nababawasan ang hormone erythropoietin na nagiging sanhi ng madaling pagka-anemic dahil sa kakulangan sa bakal. Ang tissue ng bato ay kulang sa oxygen at mabagal sa pag-aayos ng pinsala. Ang mga matatandang may kakulangan sa bakal ay karaniwang maputla, madaling hingalin sa pag-akyat ng hagdan, pagod pa rin pagkagising kahit walang ginagawang mabigat. Nagpapayo ako ng natural na pinagmumulan na angkop sa Pilipinas. Lugaw ng pulang munggo na malabnaw na may black sesame seeds, ampalaya leaves, tilapia na niluto ng walang alat, at paminsan-minsan, kaunting atay ng manok na inihanda ng 1 beses sa 1 linggo upang maiwasan ang metabolic overload ng purine. Ang mahalaga ay lutuin ng walang alat, kainin ng mainit at madaling tunawin upang mas epektibong masipsip ang bakal. Bitamina B12. Ito ang susi sa energy metabolism sa mitochondria ng cell na nakakatulong na mabawasan ang pananakit ng tuhod, likod, at peripheral neuropathy na may kaugnayan sa bato. Sa katandaan, mahirap masipsip ang B12 dahil sa pagbaba ng gastric acid, dagdagan pa ng ugali ng matagal na paggamit ng gamot sa tiyan na nagpapalala ng kakulangan sa katawan. Ang mga pinagmumulan ng B12 na iminumungkahi ko na angkop sa Pilipinas
ay kinabibilangan ng tahong na pinasingaw sa tanglad ng walang alat, hipon na niluto ng walang alat, itlog ng manok na inihanda sa turmeric, o plant-based milk na may fortified B12. Pumili ng uri na mababa sa asukal, hindi masyadong matamis. Tandaan, ang mga may mahinang bato ay nangangailangan ng B12 mula sa pagkain kaysa sa synthetic form, maliban kung malinaw na inireseta ng doktor batay sa mga pagsusuri. Magnesium. Kinumpirma ng agham sa mga daluyan ng dugo ng bato na ang magnesium ay isang sangkap na nakakatulong sa vasodilation, nagpapantay ng blood pressure, nagbabawas ng vasoconstriction ng glomeruli sa gabi. Ito ang dahilan ng mahinang pagfilter ng dugo at pagtaas ng creatinine sa susunod na umaga. Kapag kulang sa magnesium, madalas na umiihi sa gabi, kinakabahan, walang dahilan na pagkabalisa at hindi mahimbing ang pagtulog. Nagpapayo ako ng sopas na nakakatulong sa bato, malabnaw na kalabasa at lotus seed soup na timplahan ng napakababa, gamitin ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo na nagbibigay ng magnesium at nakakatulong din na mapainit ang spleen at tiyan para sa mas mahusay na pagsipsip ng mineral. Bukod pa rito, ang black beans, avocado at kalabasa ay lahat ng natural na pinagmumulan ng magnesium na madaling bilhin at lutuin sa Pilipinas. Omega 3. Ang pagtaas ng creatinine ay karaniwang sinasamahan ng banayad na pamamaga sa glomerular filtering membrane at dyslipidemia. Ang omega 3 ay isang essential fatty acid na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga, labanan ang glomerular sclerosis, at protektahan din ang cardiovascular system. Dahil ang bato at puso ay 2 organ na magkasama sa isang pathological rhythm sa katandaan, ang mga pinagmumulan ng omega 3 na angkop sa Pilipinas ay kinabibilangan ng tuna, sa kamatis na walang alat, pinasingaw na tilapia na may luya, flax seeds, walnuts. Hindi ko hinihikayat ang labis na paggamit ng omega 3 sa anyo ng supplement ng walang reseta, dahil ang mahinang bato ay nangangailangan ng natural na sangkap na kasama ng fiber at balanced minerals, sa halip na concentrated synthetic forms na madaling magdulot ng metabolic imbalance. Taurine. Ito ay isang amino acid na bihira ngunit napakahalaga sa microscopic recovery ng glomeruli, pagbabawas ng oxidative stress, at pagpapatatag ng blood filtering rhythm pagkatapos kumain. Ang mga kulang sa taurine ay karaniwang pagod pagkatapos kumain ng maraming protina, may banayad na pananakit ng likod, at madaling maging balisa. Ang mga pinagmumulan ng taurine na iminumungkahi ko ay pinasingaw na pusit na may luya, pinasingaw na hipon na may luya, itlog ng manok na inihanda sa turmeric, lutuin ng walang alat, kainin ng mainit 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Ang taurine mula sa seafood at itlog ay nakakatulong na protektahan ang glomerular filtering membrane, bawasan ang oxidative stress, at lumikha ng mga kondisyon para sa pagbuti ng creatinine sa tamang natural na biological rhythm. Ang mga keyword na kailangan ninyong tandaan sa buong bahagi na ito ay biological foundation, oxygen-starved glomeruli, renal vasodilation, anti-glomerular sclerosis, energy metabolism of cells, glomerular filtering membrane, reduced oxidative stress, at microscopic recovery. Ito ang mga siyentipiko at klinikal na link na nagpapakita na ang bato ay nangangailangan ng tamang sustansya, tamang phase, at tamang physiological state upang tuloy-tuloy na gumaling. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring magkomento ng 6 sa ibaba. Ito ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay ng malusog at dekalidad na pamumuhay araw-araw. Bahagi 2. Paggamot sa bato sa pamamagitan ng isip at nakaka-relax na diwa. Mga minamahal, ang bato sa gitnang edad at katandaan ay hindi lamang isang biological filter kundi isang emosyonal na makina kung saan nagtatagpo ang daloy ng dugo, nerves, at endocrine system. Kapag nag-aalala ka, nawawalan ng pagiging kalmado o nagtatago ng mga hindi nalutas na problema, kaagad na tumataas
ang cortisol at adrenaline sa katawan. Ang dalawang hormone na ito ay nagiging sanhi ng vasoconstriction na nagbabawas ng daloy ng dugo sa glomeruli, nagbabawas ng oxygen, at nagpapagana ng talamak na inflammatory reactions. Sa mahabang panahon, ang prosesong ito ay nagiging sanhi ng pagbaba ng filtering function, pagtaas ng protein in urine. Ang creatinine ay tahimik na tumataas sa bawat pagsukat na nagdudulot ng pananakit ng likod, pananakit ng tuhod, pag-ihi sa gabi, at hindi mahimbing na pagtulog. Kinumpirma na ito ng agham, ngunit mas malalim pa ang paliwanag ng pilosopiya ng silangan. Ayaw ng bato ng ingay, gusto nito ng katahimikan. Hindi ito takot sa kakulangan kundi takot sa panlilinlang. Ibinabahagi ko ito mula sa aking karanasan sa pangangalaga sa kalusugan ng mga matatanda sa Pilipinas. May mga pasyente na sumusunod sa gamot ng tama, kumakain ng tamang pagkain, ngunit kung ang kanilang isip ay hindi mapakali, mali ang ritmo ng pagtulog, hindi makakagaling ng tama ang bato. Tulad ng lupa na may pataba ngunit kulang sa tubig, hirap pa ring maging luntian ang halaman. Sa kabaliktaran, kapag balanse ang loob, natural na lumalawak ang mga daluyan ng dugo, napapagana ang parasympathetic nervous system, nagkakaroon ng pagkakataon ang bato na huminga at gumana ng mas maayos. Kaya, ang creatinine ay nagiging matatag at maaaring bumaba ng bahagya ng walang bagong gamot. Mga tip upang makahinga ang bato sa pamamagitan ng nakaka-relax na isip gabi-gabi. Mangyaring tandaan, hindi ito isang ritual, kundi isang therapy upang ayusin ang biological, neurological, at vascular rhythm. Paghinga, maglaan ng 5 minuto upang umupo ng tahimik, ilagay ang kamay sa ibabang tiyan, at mag-practice ng malalim na paghinga na may kontrol. Huminga ng malalim ng 4 segundo, hawakan ng 4 segundo, huminga palabas ng 6 segundo, ulitin ng 10 hanggang 10 beses. Ang teknik na ito ay nagpapalambot ng pader ng daluyan ng dugo, nagbabawas ng peripheral vascular resistance, nakakatulong na bahagyang bumaba ang blood pressure, at nagpapabuti ng daloy ng dugo sa bato. Tunog, makinig sa natural na tunog tulad ng agos ng tubig, mahinang ulan, o musika sa 40-20 ala. Hertz isang frequency na iniuugnay ng maraming pag-aaral sa alpha brainwave state na nakakatulong sa mas malalim na pagtulog, nagpapataas ng endogenous melatonin. Positive journaling. Isulat ang 3 positibong bagay sa araw na iyon. Kahit maliit tulad ng masarap ang kinain ko ngayon, masaya ang aming pag-uusap, o nakapaglakad ako ng 10 minuto. Pinapagana nito ang serotonin, binabawasan ang stress cycle, at nakakatulong sa utak na panatilihin ang mga mapayapang alaala sa halip na pag-aalala. Isang pag-aaral na isinalin sa Tagalog mula sa Journal of Clinical Psychology and Gerontology ay nagpakita na ang mga taong higit sa 70 taong gulang na regular na nag-a-apply ng breathing therapy at nagtatala ng mga positibong emosyon sa loob ng 7 tuloy-tuloy na araw ay nakaranas ng malinaw na pagbaba ng cortisol sa dugo, matatag na blood pressure, mas mahimbing na pagtulog, at pagbuti ng kidney function markers pagkatapos ng 4 hanggang 6 na linggo. Kapag bumaba ang cortisol, mas nababawasan ang vasoconstriction ng bato, mas matatag ang dami ng dugo na na-filter. Ang mekanismo ng talamak na pamamaga ay napipigilan, na lumilikha ng mga kondisyon para sa tuloy-tuloy na pagbuti ng creatinine. Ang isang praktikal na kwento na malapit sa konteksto ng Pilipinas upang mas madaling maunawaan ay ito. Isang 74 taong gulang na lola na nagngangalang Lola Maria mula sa Palawan na nakatira sa isang baybaying probinsya sa Visayas at ngayon ay nakatira kasama ang kanyang anak na lalaki sa Quezon City. Umiihi si Lola Maria ng 5 beses sa gabi, masakit ang likod at takot uminom ng tubig dahil akala niya ay mas mapapagod ang kanyang bato. Ipinakita ng pagsusuri na ang creatinine ay 1.55 mg DL, katumbas ng 137 micromol L, isang antas na kailangang kontrolin ngunit hindi pa kailangan ng agarang pagbabago ng gamot.
Sa halip na dagdagan ang gamot, iminungkahi ko na gumawa si Lola ng 2 maliliit na pagbabago, ngunit tama sa biological phase. Bawat gabi ay makinig ng 15 minuto sa tunog ng agos ng tubig, isulat ang 3 nakakatuwang bagay sa araw na iyon, at kumain ng kalabasa soup 3 beses sa isang linggo. Ang kalabasa ay madaling bilhin sa Pilipinas, mayaman sa soluble fiber, beta-carotene, at natural potassium sa ligtas na antas kapag niluto ng walang alat. Pagkatapos ng 10 araw, nakatulog si Lola ng tuloy-tuloy hanggang 4 a.m. at 1 beses na lang umihi sa gabi. Mas masarap ang kanyang pagkain sa umaga, mas kaunti ang sakit ng likod. Sa ika-4 na linggo, nang magsuri ulit, bumaba ang creatinine sa 1.38 mg DL, humigit kumulang 122 micromol L. Ang blood pressure na sinusukat sa bahay ay matatag sa 128,080 nang walang paggamit ng bagong gamot. Ipinapakita nito na ang bato sa katandaan ay hindi lamang nangangailangan ng tamang pagkain, kundi nangangailangan din ng tamang ritmo ng pahinga at tamang estado ng pag-iisip, kapayapaan para lumambot ang mga daluyan ng dugo, mahimbing na pagtulog para ayusin ang sarili ng glomeruli, walang alat na pagkain para hindi magtago ng tubig at iwasan ang sapilitang metabolic stimulation. Binibigyang diin ko muli ang mahahalagang keyword na kailangan ninyong tandaan sa proseso ng pangangalaga sa bato sa katandaan. Cortisol, vasoconstriction, nighttime biological rhythm, overloaded animal protein, restorative deep sleep, sodium intake measured in grams, glomerular perfusion, parasympathetic nervous system relaxation, at natural recovery sa halip na panandaliang sapilitang pagpapasigla. Ito ang pundasyon para ang bato ay makatrabaho ng maayos, tuloy-tuloy, at angkop sa physiology ng mga matatanda sa Pilipinas. At kung pinapanood pa rin ninyo hanggang dito, nais kong anyayahan kayo na mag-iwan ng numero 8 sa section ng komento. Ito ang paraan upang malaman ko na natanggap ninyo ang magagandang kaalaman at nakita ninyong kapakipakinabang ito sa pagtingin sa paglalakbay ng pangangalaga sa bato sa gitnang edad at katandaan. Napagtanto natin na ang bato ay hindi nangangailangan ng ganap na pag-iwas kundi nangangailangan ng pamumuhay ayon sa prinsipyo ng tama, katamtaman, at regular. Ito ay hindi lamang rekomendasyon sa nutrisyon kundi isang physiological strategy upang protektahan ang glomeruli at renal tubules. Kumain ng tamang sustansya upang mabawasan ang metabolic toxins, kumain ng katamtaman upang hindi magdulot ng labis na filtering pressure. Kumain ng regular upang hindi labis na maburden ang bato sa isang pagkakataon, lalo na sa gabi. Pagkatapos ng edad na 60, ang bato ay lubhang sensitibo sa asin, purine, at mabilis na nasisipsip na mineral sa natutunaw na anyo. Kung kumain ng maalat o gumamit ng mineral sa gabi, mapipilitan ang renal tubules na mag-regulate ng electrolytes ng labis, habang ang mga daluyan ng dugo sa bato ay bahagyang kumikipot dahil sa cortisol na nagreresulta sa pag-ihi sa gabi at nabawasan ang epektibong daloy ng dugo sa bato. Kaya, ang prioridad ng mga may mahinang bato ay malinis na protina, sariwang gulay, walang alat na pagluluto, at paggamit ng mineral water ng mas maaga sa araw upang magkaroon ng oras ang bato na makapasok sa mabagal at matatag na filtering rhythm habang natutulog. Naiintindihan ko na nakaranas na kayo ng maraming yugto ng pagkapagod, pananakit, pag-aalala dahil sa mga resulta ng dugo, takot uminom ng tubig dahil sa pag-ihi sa gabi o matagal na insomnia. Ngunit ang katawan sa edad na ito ay hindi kailangang lumaban sa bato, kundi kailangang palusugin ang bato sa tamang ritmo ng buhay. Kumain bago 6 p.m., walang alat na pampalasa, huwag pilitin ang sarili na kumain, matulog ng maaga, at panatilihin ang kalmadong isip. Ito ang paraan upang ang bato ay makatrabaho ng mas maayos at mas kaunti ang stress sa pag-filter sa gabi. Ang maliliit na bagay tulad ng isang mangkok ng lugaw ng isda, isang mangkok ng lotus seed soup, isang mahimbing na pagtulog, isang gabi ng mabagal na paghinga
at pakikinig sa agos ng tubig. Hindi ito simpleng folk remedies, kundi isang physiological strategy upang mabawasan ang kidney burden na nakakatulong na lumawak ng bahagya ang mga daluyan ng dugo sa bato, mas maayos ang blood pressure, at mas matatag ang glomerular filtrasyon sa gabi. Sa edad na ito, hindi kailangan ang mamahaling bagay, kundi kailangan ang mabagal sumipsip, malinis na metabolism, at isang mapayapang isip upang ang nighttime endocrine system ay hindi makakontrata sa mga daluyan ng dugo sa bato. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang nilalaman ngayon, mangyaring pindutin ang like upang malaman ko na sinasamahan at sinusuportahan pa rin ninyo ako. Pindutin ang subscribe sa aking channel upang sa bawat bagong video, kayo ang unang makakatanggap ng abiso upang patuloy nating matutunan kung paano mamuhay ng malusog, masaya at mapayapa. At kung maaari, mangyaring ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan at kapitbahay. Sino ang nakakaalam? Baka ang maliit na pagbabahagi ninyo ay makatulong sa isang tao na magkaroon ng pagkakataong mamuhay ng mas malusog araw-araw.